Nasaan na ba? Ha? Nasaan na si Ligarda? Ha? Wala pa ba sila sa loob ng bansa? Wala pa tayong balita eh. Ano? Wala pa tayong balita. Ang huling paa nilang siya pala, nag-extend siya ng kanyang medical leave hanggang 19. Ay anumpit siya na ngayon, 22 na. Wala pa tayong balita. Ay siyempre kung dumating yan ng bansa, pag ano pa niyan, pagdating niyan sa airport, imposibleng walang makapansin yan. Imposibleng walang lumabas na ano niyan, na leak man lang. Ganyan naman diyan sa airport eh. Siyempre hindi mo naman maitatago diyan na dumating ka ng bansa. Lalo pat kilala yung mga personality sila. At saka inaabangan ang kanilang pagdating, pagbabalik sa bansa. So, wala pa tayong balita. Ano, mga kabunyog, mga kababayan, wala man lang kahit alingas-ngas na dumating na sa bansa ang mag-ina na yan. Nag-apply na daw ng political asylum. Basta't ang huling balita dyan, nag-extend yan ng kanyang medical leave, si Loren Legarda. Pero yung extension niya, August 14 to 19. So, dapat pabalik na siya ng Pilipinas. Kung hindi man ngayon, bigyan pa natin yan ng hanggang bukas. Kasi kung may plano talaga siyang bumalik ng Pilipinas, darating yan kung hindi ngayong Sabado, bukas ng Linggo. Para Lunes, makapasok na siya sa Senado. Pero dapat mas ngayong araw, Sabado. Bakit? Ay magpapahinga siya ng Sunday, ay nakakapagod ang biyahe ng galing Europe. Mahabang biyahe yan. Mahabang biyahe ang galing Europe. Pabalik ng Pilipinas. So, dapat ngayon siyang araw dumating, bukas magpapahinga, Sunday, pagkatapos Monday, papasok na siya. So malalaman talaga natin yan kung dumating ng bansa bukas, ay sa Monday. Pero dahil inaabangan na ang pagdating nila at saka mga kilala namang personahe yan, pagdating niyan sa airport, imposibleng walang makapansin yan. Mga kabunyog. Kaya anyway, abangan natin. Kaya lang talagang nung tumatagal na, nung una, ako ang tingin ko, babalik sabi ko yan ng bansa. Hindi naman kaya ni Loren na magtago. Hindi siya sanay sa ganyan. Kaya lang, sabi ni Ronald Llama sa programa naming Dos Amigos, sabi niya, hindi, attorney, hindi na yan babalik. Tapos nung mga sumunod na araw, lalong tumitibay talagang na parang hindi nga babalik. Umalis Augusto, anong pitsa na ngayon? 22. O di 20 days na. 20 days na, mga kabunyog, mga kababayan. May warrant na yata ang mga yan. Wala pa po. Wala pa. Kasi wala pa naman silang kaso sa korte. Ang kaso nila ay sa ombudsman pa lang. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Malalaman natin, abangan natin ngayon kung darating yan. Pag hindi yan dumating ngayon, bukas. Pag wala pa rin yan ngayon o bukas, parang hindi na yata babalik ng bansa. Kasi dapat attend na siya sa session ng Senado. Monday, may session. Kaya mga kabunyog, marami nang nagtatanong sa akin, attorney, ano bang update kay Loren Legarda? Sabi ko, wala pa. Wala pa tayong balita eh. Wala pa tayong balita. Basta't ang pinakalast na natin dyan, alam natin, nag-extend ng medical leave. Nag-extend ng medical leave. Ang huling extension niya is August 14 to 19. So, kung may plano siyang mag-extend hanggang katapusan ng Agosto, dapat nag-request na naman siya ng another extension. Wala tayong alam. Hindi nagbalita ang secretary ng Senate kung mag-i-extend siya. Mga kabunyog, So, yan yung balita diyan kay Loren Legarda. Itong parang hindi na yata babalik tong mag-ina na ito. Paano na yung yaman nila? Di ba ang yaman-yaman niya ni Leandro, bilyonaryo yan.
Paano na yon? Pero may mga kumakalat na attorney, inayos niyan yung mga ari-arian. Pinasiguro na yata kaya pumunta ng Switzerland. Hindi, mayroon mga ganung mayroong mga ganung kumalat. Mayroong ganung mga kumalat, mga kabunyog. Nagpapasiguro yung pinapasiguro na daw nung mag-ina yung mga yaman. Siyempre, ang mga assets niyan, mabigat yan. Kaya mayroong nagsabi sa atin, attorney, baka na yan, inaayos yung mga assets niyan, pinapasiguro na yan. Ang huling balita, nasa Switzerland daw sila eh. Hindi, yung huling balita dito sa mag-ina, nasa Switzerland. Ay, alam naman natin, pag sinabi mong Switzerland, ay di ba, ang kanilang mga yaman. Imaginein mo naman, bilyonaryo yan si Leandro Lebestima. Magkakaroon dyan ng mga kabunyog. Ang gagawin niya ng ombudsman, magpa-file yan ng freeze ng mga assets. Ipapa-freeze ang assets niyan. O, di syempre, kung ipapa-freeze ang mga assets niyan, hindi niya na yan magagamit. Hindi na nila yan magagamit. Ngayon kasi, pwede pa siyang pwede pa kasing gumalaw yan kasi wala pa namang order ang korte. Hanggang ngayon pwede pa niyang ilipat ang kanyang mga assets, yung mga yaman, pwedeng i-deposito sa Switzerland, pwede talaga yan. Ay alam naman natin ang Switzerland, matindi ang bank secrecy law dyan. Ang secrecy laws ng Switzerland, yung protection sa mga depositors doon, lalo mga foreign depositors, matindi. Kaya nga 'di ba, yung mga gustong magdeposito, nagdideposito 'yan sa Switzerland. Mga kabunyog, kasi doon once na magdeposito ka doon, mahirap mahabol ang mga deposito doon. Ay itong si Leandro Lebeste, ang kaso niya pa naman plunder. Ay pag sinabi mong plunder, ang kasong plunder, ibig sabihin yan, ang mga assets mo, ipapahold yan ng ombudsman. Ipapa-freeze yan. Sa ngayon, hindi pa frozen ang assets nito ni Leandro at saka ni Loren. Dahil wala pa naman silang kaso sa ombudsman, ay sa Sandigan Bayan. Nasa preliminary investigation stage pa lang sila. Once na, once na may ma-file ng kaso sa Sandigan Bayan, magre-request sigurado yan ng freeze order. Ipapa-freeze ang mga assets. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.